Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang Facebook reel na napanood ko. Itong si Professor Malotikea, hindi na nakapagpigil. Sinupalpal niya na o pinagsabihan niya na ang Yusek Claire Castro. Sobra-sobra na ang ginagawa mo. So, salamat Professor Malotikea for speaking up. Sana makarating ito, marinig ni Yusek Claire Castro. Okay, pakinggan natin siya. Na ginagawa nitong undersecretary ito na pero kung magsasalita ka, ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yan paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang category at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan naman natin ng respeto. Maling-mali ang sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansel niyo ang passport ni Presidente Duterte, Pilipino, si Presidente Duterte, lahat ng OFW nararamdaman ang bawat sinasabi mo Undersecretary Castro dahil sila rin naiisip nila anong mangyayari sa amin kung mangyari ang nangyari kay Presidente Duterte. Nakakalungkot. Oo, alam mo, nakakatakot siya yung ang tawag sa kanya, press briefer. Nakakatakot yan kasi hindi lumilinaw ang press briefing. At never siya nagsasalita tungkol sa ano nga uli ang pinangako ng Pangulo nung inaugural. Hindi ba dapat ang Presidential Communication Office, meron kang news art for today, uli ka uli. Ito po yung pinangako, ito na po ang nagawa. Walang ganun pag-i-explain. At kaya lang siya nandyan is para suplahin, patikusin, tanggahan ang lahat na naitatapon sa pinuno at ang always niyang pivot Duterte masama. Yo! Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa ni... Yun na po ang tatak Yusek Claire Castro. Pasamahin ang mga Duterte at pabanguhin ang Marcos Jr. administrasyon. At salamat naman Professor Malotikea sa pagsasalita ninyo. Hindi lang si Professor Tiki ang nakapansin niyan, pati si Karen Davila, ano pa yung Carmina Constantino, sino pa, si Ted Filon, na napapansin na nila. Si Ted Filon nga umiling na lang, nag-smile na lang, yung mga ganong style Castro ba. Anyway, baka yun ang utos sa kanya, sige na lang. Malayong malayo siya kung ikumpara natin si Attorney Trixie Angeles nung siya pa ang nasa palasyo, siyang umaharap sa media. Bilib na bilib ako talaga itong si Attorney Angeles sa lahat ng naging tagapagsalita sa palasyo. Wala na akong matandaanan na mas aangat pa kay Attorney Trixie Angeles. Sayang at hindi nagtagal si Attorney Trixie Angeles. Sino pa? Si Attorney Vic Rodriguez nung siya ang spokesman ng candidate BBM. Mga ganong kalidad ang mga tagapagsilita, yung mai-inspire ka, maganahan kang makinig, natututo ka, ganon. Basta nagkakaroon ka ng magandang mensahe. Dito kay Yusek Claire Castro, hindi.
bardagulan. Yeah, yun yung right term, bardagulan, parang palingkera. Yung sagot niya kay Ted Filon, yung tungkol sa krimen, wala naman akong nakita paglabas ko sa bahay. Wala namang saksakan, wala namang snatcher, wala. Grabe. Ano ba, yung tungkol sa PhilHealth issue. Tinanong bakit ginagamit ang pundo ng PhilHealth para sa infrastruktura. Kailangan daw ng tulay. Kasi hindi mapuntahan ng PhilHealth yung mga pasyente kung walay kalsada, walang tulay. So, yung mga post na nababasa ko, yung DPWH, binago ni Yusek Claire Castro, parang Department of PhilHealth and Highways, parang ganun. Department of basta yung ganyang paliwanag na ganun, kailangan mo daw ng tulay para maabot ang pasyente, kaya pwede gastusin mo yung pundo ng PhilHealth para sa infrastruktura. Super galing talagang magpalusot itong Yusek Claire Castro. Yung 2 days ago man siguro yun, mga post na nababasa ko, bali-balita ata tatanggalin na siya. Nako, maraming mga DDS na umangal, sina Crescent Laurita Chu, sina A.B. Hugalbot, sina pa yung mga we stand with Claire Castro, mag signature drive tayo na huwag siyang tanggalin, kailangan natin siya dyan. Kasi mula nung umupo siya as palace briefer o spokesperson whatsoever, di napansin nyo, dumarami na ang mga tao na galit na sa administrasyong Marcos. Yun na yung pagbaba ng rating ng Pangulo. Kaya in a way, nakakatulong sa Duterte camp ang presensya ni Jose Claire Castro. Kaya ako, naaaliw ako sa kanya. Natanggap ko na gano'n ang style niya. So, bring it on. Tuloy lang ang ligaya. So, but then, ito si Professor Malotikia, professional ito. Kaya, hindi na siya nakapagpigil. Nagsalita na siya na sobra-sobra na. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig dahil ang ating sweldo sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga bahay ng Tribong Talaandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na po niyang nagkinahanglan og tabang. Ayo, Dayon sa abo, mayong udto. mang udto sad. Wala ni kadako sa buslot sa ilang yero. Napidag ayan lunasan, napidag masin. Kaya punto. Og karon manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsen para nga makaatop mo. O manguha na gyud mi. Pila na day ni katuig ang inyong balay? 15 na katuig. 15 na ni katuig. Umuday nga mga dako na kayo og buslot. Og karon unsay imong maistorya nga matagaan na ka og sin makaatop na gyud ka. Salamat sa Ginoo og sa nagvideo og sa nag-sponsor ani nga mutabang. Kung dili ang tabang di pagid mi makabalay kay magantos pagid mi sa pagtulo sa ulan sa among atop nga dili pagid mi makabalay. Kung dili ang tabang. Pila day kabuk imong anak? 4. Upat. So ano mo nga gapuyo din ani? Oo.
Ay. So salamat kayo te. Salamat sad. Oo.